are not so really sure if this is a case of a bizarre love triangle simply because hiwalay na naman yung couple. Kaya, kailangan namin talakayin ito. This is Alwin Ignacio, the diva that you love, together with my friend and kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And you are watching Riti Show. Ang tayo na talakayan, Showbiz Edition. At ang hindi naman pala talaga bizarre love triangle ay binubuo ni na Janela Salvador, ni Clea Pineda, at ang ex ni Clea Pineda na si Kat K. Rolf. Si Janela at si Clea ay may movie na ipapalabas sa Cinemalaya. Ang title ay Open Endings. So, ang kaguluhan pala ng ganito ay nangyari. Sabi ni Clea, mutual ang decision for the breakup. But the netizens notice that every time na may mga nagko-comment na netizen against Janela Salvador, itong ex-girlfriend, bitter-biteran. Like siya ng anything and everything that is against Janela. So, ang tanong ngayon, si Janela ba at si Clea ay may something? O haka-haka lang ito ng kanyang ex-girlfriend? What do you think, Mare? Alam mo, there's no such thing as mutual, break up. Okay. Yung mutual la silang nag-break up. There has to be someone who should initiate the break up. Yes, ba? yes. Hindi yung, biglang, wala na tayo. In one instant, ganon. No. So una, hindi ka nagagaling na mutual decision ng break up. Ay, hackneyed belief. Okay. Diba? Nakakatawa yan. Diba? Pangalawa, subject to interpretation lahat ng ginagawa nila. Ngayon, ang pinakamagandang nangyari dito is that they were being followed sa social media. Yes. Kaya may mga reaction. Yes. Ang masakit, walang nag-follow sa'yo, walang nag-react sa'yo. You are irrelevant. Ganun yun. Naghiwalay kayo. Wala kayong pakialam sa inyo, di ba? Ngayon may parang may nag-ano. Pero, curious. Pero, we have to also think na baka fans ito ni Ni Kat. Or ni Clea. Ni Clea, di ba? Di ba? Yun na they were bombarding messages against Janela, di ba? And then ganun Kat di keeps ba? on liking it. Di ba? Nila like. Pero if you are in that situation, wag ka na lang mag-react. Or kung magre-react ka, you better give them a reasonable Why are you reacting? A reasonable reaction na paniniwalaan ng mga fans. Di ba? Kasi I believe that lahat ng breakup ay painful to both parties. Oo. Pero kung sino yung nakapag-break, yun ang panalo doon. Kung ikaw brinake ka, talo ka. Kasi naunahan ka eh. Di ba? You didn't see it coming. Di ba? Naunahan ka, nakipag-break sa'yo, gano'n. At saka, talagang talo ka kasi ibig sabihin, it's either she doesn't love you or may nakita na siyang iba. Dalawa lang yun eh. Totoo. Diba? It's always like that. May nakita na siyang iba better than you, so you were dumped like a hot potato. Curious lang ako, Mare. So, tingin mo ba pre-promo ito para sa pelikula ng Open Ending na isa raw GL movie? If it's a promo, it's cheap. Diba? Very cheap. Denigratingly cheap. Diba? Ngayon, if not naman, kung nagkataon lang, kasi kailan ba showing na August. August na. Sinimalaya na. Sinimalaya na. Well, I hope it generates curiosity. That people will go to watch it. Tingnan natin kung may dapat pagselos o chuchu, di ba ganon. Ang siguro ang the best thing to do para hindi mag-spread yung lies, if there is any other lie to be spread in the future, magsalita yung involved. To clear the air. Diba? Kailangan yun eh. Diba? Kumbaga, what you're saying is because nobody believes what Clea declared na it was a mutual decision to break up. So talaga magpakatotoo na tayo. Yeah.
At saka si Janela din should talk. Kasi why was, if I were Janela, why are you dragging my name? Diba? I'm out of that. And also, very curious, bakit ba has Janela ever admitted that she is lesbian? No. Diba? Oo, hindi. So, bakit ang lapit-lapit sa kanya ng mga lesbian-themed stories or lesbian relationships na laging tinuturo? Kasi diba, prior to this, nagkaroon sila ng music video ni Jane De Leon, na GL. Yeah. Diba? Tapos ngayon, ito, parang sa totoong buhay, parang di umano, hindi kami sure. So, has yung sexual orientation, that sexual preference ba ni Janela, is it the right time for her to formally address it? Deny kung deny or admit kung admit? Para lang makita talaga ng tao yung konteksto kung bakit laging siyang napupunta sa ganung babae na nakikipagrelasyon sa kapwa babae. Kwento. Do you think it's right? It's the right time or wag na lang yan? Dead man na lang niya? Hindi pa right time. You know why? Kasi there's no proof naman na she is one. She is one. Okay. Pangalawa, tawag dito, wala namang makakapag-proof that they are in a relationship. Di ba? Yun ang As of today, wala pang makakapag-proof. Pangatlo, paano pag lumabas ang proof? Pangatlo, kasi, ang pwede lang naman sabihin, how can I be a lesbian? Nanganak na nga ako, anak na nga ako Di ba? Yung ganon. If she's going to copy that argument, ang dami rin naman bakla na nagkakaanak. But they're bakla. Pero bakla pa rin. Oo. But they're bakla. Ito, diba? Babae ito Diba? It doesn't follow na porke babae ka, nagkaanak ka, that means you're not a lesbian. Pwede niyang gamitin ganon, di ba? Pwede niyang sabihin ganon. Ang isa pa, tawag dito, I think Janela will take it with a grain of salt. Hindi niya gagatungan, hindi niya papatulan, hindi niya papalakihin. She will not dignify it. Yes. Oo. Kasi hindi yan nakakatulong sa karir niya. Di ba? Hindi yan, because she has a son to to attend to and maybe even to protect. Love and care, protect, di ba? So, maselan siyang sitwasyon. Saka batang-bata pa yung anak niya to understand everything. Oo, di ba? Oo, di ba? At saka, I don't think that Janela is the type na na tawag dito, will give it, will dignify it. Di ba? Wala naman siyang ganun in the past ba? Di ba? Well, there are some... Not unless magsalita yung nanay niya. Alam mo yung nanay niya. Or, diba? ang sperm donor niya si Marcus Patterson. Oo nga. Which is, parang nawawala sa limelight. Si Marcus ang magsabi na, oo, kaya kami naghiwalay because, diba? Oo, pwede rin, pero... But I don't think Marcus is going to do it anyway. Wala naman. Dahil minahal na naman talaga niya si Janela. Kasi tawag dito, ang tawag doon, mutual, yun talaga parang mutual naman talaga yung decision nila maghiwalay. Saka talaga, I think minahal talaga na yung isa't isa. Oo, kaya lang, may mga pangyayaring beyond their control. Oo, di ba? Na talagang they have to live. They have to, But do you think there's really an audience for GL movies? Kasi wala pa ako nababalita ang GL or lesbian-themed movie na kumita talaga sa pelikula. Oo, kasi... Diba? Kasi tandaan mo, even yung pinagsamahan ni Nora at ni Vilma na Tiboy at ako, mahina yon. Considered nung panahon na yon. May Lovey po pa tayo. At saka si Janine Gutierrez, diba? Pero hindi naman nag-ingay masyado yun. Hindi masyado nag-ano. Bakit kasi, parang may resistance sa GL or lesbian movies? Kasi, no offense man to the lesbian crowd, kasi they are not as popular as mga bading. At saka they are more konti than bading. Okay. Diba? Mas konti yung population nila Hindi katulad ng bading. Sangrekwa. You look at this side, you look at that side. Diba lahat, likuran, tagiliran, harapan. Diba lahat may bading. Here, there, and everywhere ang kabaklaan. Lahat, yung mga bading, well-entrenched. Ay, nasa nasa print,
nasa broadcasting, nasa fashion, nasa advertising, nasa press ano, relations, di ba? Lahat ang dami, di ba? Lahat, nasa beauty, nasa fashion, lahat, all over. Ano nila, talagang napasok na nila lahat. That we can say of the ano. At saka, usually kasi ang mga lesbian, di ba parang ano naman sila, low profile, hindi masyado, as against the gays, loud na talagang ano, di ba, ganon? Talyada kung talyada. Oo, di ba? Talaga projection your honor talaga, di ba? Well, sa akin lang, I just really hope na magkaroon ng puwang sa puso ng mga tao ang parating na pelikula ni Janelle Salvador at ni Clea. At sana, sa ex-girlfriend ni Clea, sis, move on na. Move on na. Find another girl or maybe try having a boyfriend. Di ba? Because the only way to cure a broken heart is another person loving you. Tama, Mara? Yeah. Diba? And on that note, this is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring ultramaldita. Hi, this is Alex Brosas. You are watching The Kitty Show, ang tayo na talakayan showbiz edition.